Boyfriend mo? Curious na tanong nito. Hindi ah, boss ko yun. Medyo nalasing lang kaya ganun ko umasta. Basta, mahabang storya. Halos mag-abot naman ng kilay ni Rafael na nakikinig sa sinabi niya. Sige, share mo sa akin. How about dinner tonight? Ayon ito sa kanya. Tonight? Well, how about lunch? Libre ako ngayon. Nakangiting suggestion niya nang biglang hinablot ni Rafael ang cellphone niya at pinatay ang tawag. Ano bang problema mo, Rafael? Kanina ka pa. Sigaw niya rito. Hindi niya na naitago ang inis sa binata dahil kabastusan naman talaga ang biglang mag-agaw ng cellphone. Isa pang pakikipagkita mo sa isang lalaki ay mawawalan ka na ng trabaho. Ibalik mong 3 milyong down payment at kalimutan mong 5 milyong peso na mag-ahon sa isa kahirapan. Galit na saad nito. Ngayon lang niya ito nakita sa sobrang galit. Natakot tuloy siya. Maliban sa nakakatakot na matitig nito ay natatakot din siyang wala ang 5 milyon na mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Nag-ring naman muli ang cellphone niya. Tinignan iyon ni Rafael at binigay sa kanya. Kausapin mo. You have to choose now. Malamig na sabi nito. Sinagot naman niya ang tawag at nagdahilan kung bakit biglang namatay ang tawag. Nagdahilan din siya kung bakit hindi matuloy ang lunch or dinner nila. Naintindihan naman daw siya nito at susunod na lang daw kung hindi siya busy. Pagkatapos mag-usap ay pinatay na niya ang tawag. Ngayon, masaya ka na? Sarkastikong sabi niya saka tumingin sa labas ng bintana. Yes, maiksing sagot ni Rafael na ikinilingon niya. Nagsisi pa siyang lumingon dahil nahuli niya itong nakangiti. Mas lalo tuloy siyang nainis dito. Kararating lang ni Rafael sa hotel kung saan gaganapin na ang granding debut party ng pinsan niyang si Laika. Alas 7 pa lang ng gabi pero puno na ng mga tao ang buluwagan. Halos lahat ng mga imbitado ay mga taong nasa alta sosyedad o mga anak din ng mga negosyante, mga kaibigan at kaklase ng pinsan sa kolehiyo. Na hindi nakapagtataka dahil ang pamilya ng pinsan niya ay may-ari ng 5-star hotel sa lugar nila. Their grandfather Don Aris and Doña Matilda ay talaga namang napakayaman. Nagpatayo ito ng negosyo base na rin sa hilig ng mga anak nila para pagdating ng araw ay ito na ang mamamahala. Kaya ang steel business ay napunta sa ama ni Rafael at ang hotel business ay ipinamana naman sa ina ni Laika. May iba pa itong mga negosyo na ipinamana sa iba pang anak nito. Kuya, salubong ni Laika sa kanya. Hey baby, happy birthday. Bati niya rito at umalik sa pisngi saka ibinigay regalo nito. Hey kuya, I'm a lady now. Stop calling me baby. Nagkukunwaring naiinis ito pero ngumiti naman agad. You were always my baby. Paglalambing niya sa pinsan. Close na close sila nito dahil napakalambing kasi itong bata simula pa noon. Kuya, maghanap ka ng bagong baby para magka-baby ka na at nang mapasaya mo na si tita. Pangaasan nito sa kanya saka hinila siya sa kumpol ng mga kaibigan nito. Hello ladies, this is my handsome cousin and he's looking for a woman to be his baby. Pabirong pakilala niya sa pinsan sa mga kaibigan. Napasinghap naman ang mga kababaihan nang makita siya. Napangiti na lang si Rafael sa ginawa ng pinsan at naghilaw sa mga bisitang babae. Hindi naman nag-aksaya ang iba at naghilaw ito sa kanya. Medyo mga bata pa ito dahil mostly kasing edad lang ito ni Laika. Marami rin namang mga bisita na imbitado ng mga magulang nito at iba pang miyembro ng pamilya. Nag-excuse naman si Rafael agad nang makita niya ang mga magulang sa isang mesa. Naghilaw siya sa mga ito bago nilapitan ng mga lalaking pinsan niya sa kabilang mesa. Ngunit hindi pa siya nakakalapit sa mesa ay nakasalubong niya ang babaeng pamilyar sa kanya. Claire Salazar. Hey dear Rafael, nice to see you. Unang bumati si Claire sa kanya saka humalik sa pisngi. Hi, glad to see you again. Sagot niya at mainit na tinanggap ang halik nito sa pisngi. Well, kapatid ito ng matalik na kaibigan ni Laika. Imbitado rin ito noong may family reunion sila 2 years ago na ginanap sa bahay niya. Kaya nagkakilala sila. She's gorgeous and friendly. At 25, siguradong marami itong maniligaw, ngunit tinatago lang dahil may ka-love team ito at nasa taas pa ng kasikatan. Kumusta ka na? Nasaan na yung nobyo mo? Tanong niya rito nakangiti. Wala pa akong nobyo. Hindi pa niya ako sinasagot eh. Ganting sagot ito at sabay silang napatawa. Magaan kausap ito. She's almost perfect. From beauty to brain ay wala siyang masabi. She's every man's dream. Well, except him. Dahil mga oras na yon ay ibang imahe ng babae ang biglang nag-flash sa isip niya. Babaeng simple ngunit hindi niya pagsasawa ang pagmasdan. Margaret Cruz, what have you done to me? Bakit hindi ka mabaglit sa isip ko kahit sandali lang?
Parang may mali. Parang hindi tama itong nararamdaman niya. Wala siyang planong pumasok sa isang seryosong relasyon at lalo na wala siyang planong paasahin ng isang babae sa isang bagay na hindi niya kayang ibigay. Commitment. Marriage. Never pa siyang nagpaasa ng mga babae. He had a fair share of flings here and there but he made sure to them that what they had were just for fun and they agreed. Although alam niyang iba ay nagbabaka sakali pa ring mabingwit siya, ngunit there's no second time around to all of them. Sa estado niya sa buhay, kung magbibigay siya ng second time around sa mga flings niya, isipin ng mga iyon na he's into serious relationship na kaya never niyang binalikan na nakasama na niya. But not Margaret. She's different. Ayaw niyang saktan ito. Well, he's not sure kung masasaktan ba talagang dalaga dahil mukhang wala naman yung pakialam sa kanya. Pero mas mabuti nang dumistansya na muna siya rito. Ayaw din niyang isipin nito na siya ang unang bumabali sa kanilang kasunduan. Kaya tama lang ginawa niyang hindi pagtatama sa akala nitong may kasama siya 3 days before his semen analysis. Pagkatapos may nangyari sa kanila ni Margaret, ay hindi na niya naisip na makipagkilala pa sa iba. Si Margaret laging nasa isip niya. Siya lang ang babaeng nagpagulo sa kanya kaya hindi na maganda kung ipagpapatuloy pa niya ang pakikipaglapit rito. Hey, why so quiet? Pukaw ni Claire sa kanya dahil hindi na siya nagsalita. Sabay silang kumuha ng wine in a glass nang dumaan ang waiter. I'm fine, may naalala lang akong trabaho. Ani niyang nakangiti at uminom ng wine. Napansin naman ni Claire si Kath na dumating kaya kinayawan niya ito. Kath is here. Saad nito sa kanya. Sinundan niya ang tiningnan nito at nakita niya si Kath na kasama ang kapatid nitong si Lance. Hello Claire, long time no see. Nagbeso-beso ang dalawa at nagyakapan. Magkakilala rin ang dalawa. Sila naman ay naggitian lang ni Lance. Claire, this is my brother Lance. Kuya, this is the infamous actress and my classmate in college, Claire Salazar. Ngumiti lang sandali si Lance na para bang hindi interesado sa sinabi ni Kath dahil may ibang hinahanap ang mga mata. Kaya ngumiti na lang din ng pilit si Claire. Medyo may pagkastrikto din kasi itong pinsan niyang si Lance. Ay wait kuya, papicture mo na tayo kina Claire at Rafael. Wala naman nagawa si Lance kundi pagbigyan ng kapatid at ngumiti sa harap ng camera. Lapit pa insan, dahil hindi ka mahagip ng camera, utos ni Kath. Mas lumapit naman siya kay Claire at bahagya pa niyang iniakbay ang kamay niya sa balikat nito. Just a friendly gesture. Isasend ko to sa inyo. Puntahan muna namin ang debutant. See you around guys. Paalam nito sa kanila. Samantalang si Lance ay nag-excuse naman at lumapit sa mga pinsan nitong lalaki sa isang mesa. Inilabas din ni Claire ang cellphone niya sa kanyang maliit na Hermes bag. Picture din tayo. Yaya nito sa kanya at inihanda na ang cellphone. Ipopost ko to sa Instagram. Nakangiti ang wika nito at pinost nga nito agad sa Instagram ang larawan nila. Inilabas na rin ni Rafael ang kanyang cellphone at nilike ang post ng babae. Naalala naman niya si Margaret. May Instagram kaya ito? Sinubukan niyang isearch ang pangalan ng dalaga ngunit hindi lumabas. Sa Facebook kaya? Sinubukan din niyang hanapin ang pangalan nito sa Facebook. Hindi naman siya nahirapan dahil nakita niya agad ang account ni Margaret. Teka, ano bang nangyayari sa kanya? Naisa-isang party siya ngunit ayun siya busy sa paghahanap sa babae sa social media. Kainis, hindi talaga maganda to. Ngunit hindi pa rin niya napigilang tingnan ang profile ni Margaret at ang mga recent post nito. Wala itong bagong post ngunit may larawan ito kasama ang isang lalaking nakatag rito. Hindi niya maintindihan ang naramdaman niya dahil biglang uminit ang ulo niya. Parang biglang umigting ang kanyang panga at naiinis siya. Wala namang ginawa ang dalawa. Umiinom lang ito ng kape pero bakit nakakaramdam siya ng matinding panibugho? Matigas talaga ang ulo ng babaeng yun. Sinabihan na niyang huwag makipagkita sa kahit sinong lalaki, ngunit sinuway pa rin siya nito. Ito ang babae na kilala niyang walang takot sa kanya at ang hirap pasunurin. Excuse for a while, Claire. May tatawagan lang ako. Can I walk you to your table? Paalam niya sa babae. Sure. Matipid na ngumiti ito at tumayo na. Inihatid niya ito sa mesa kasama sina Kath at Lance. Nang makalayo na siya sa ingay sa loob, ay tinawagan niya agad ang numero ni Margaret. Ngunit mas lalo pa siyang nainis dahil hindi nito sinagot ang tawag niya. Nakailang dial siya ngunit hindi pa rin ito sumagot. Naiinis man ay bumalik na lang si Rafael sa loob kahit malabong mag-enjoy siya. Nasa kalagitnaan ng pagkain si Margaret nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yun mula sa loob ng kanyang bag at nang makita kung sino ang tumawag ay inilagay niya sa silent mode ang ringtone nito at ibinalik sa loob ng bag. Nasa loob siya ng isang tahimik na restaurant
Pero kahit maingi pa ang restaurant na iyon ay wala pa rin siyang balak sagutin ang tawag ni Rafael. Hindi ito nagparamdam ng halos 1 linggo. Tapos ngayon tatawag-tawag to? Ano naman kaya ang kailangan nito? Tatanungin siya kung buntis na ba siya? Buntis na nga ba siya? Pinakiramdaman niya ang sarili. This past few days ay lagi na lang siyang matamlay. Pagod at inaantok. Gusto rin niyang kumain ng kung ano-ano. Tulad ngayon, bigla siya nag-craving ng Caesar salad na nakita niyang nakapost sa Facebook ng restaurant na to. Ang nakapagtataka ay hindi naman siya mahilig sa gulay pero ang sarap kasi tignan ng larawang ito. Ang lahat ng mga naranasan niya ngayon ay sintomas ng isang buntis. Buntis na nga kaya siya? Bukas pa ang expected period niya. Kapag hindi pa darating bukas ang period niya ay magpa-pregnancy test na agad siya. Iba kasi ang pakiramdam niya ngayon. Baka buntis nga talaga siya. Or buntis nga ba talaga siya? Hindi kaya ang dahilan ng pananamlay at pagod niya ay dahil depressed siya? Depressed dahil nasasaktan siya sa hindi pagpapakita ni Rafael sa kanya ng 8 araw na. Ano nga bang inaasahan mo, Margaret? Natatawagan, makikipagkita siya sa'yo every now and then? Hello? Tama lang ginawa niya dahil binayaran ka lang naman niya para mabuntis. Hindi kasali sa mga kondisyon niya na i-check ka niya maya-maya kung okay ka lang. Okay, siguro nga she forgot her place and role in his life. Dapat tigilan niya na ang paghanga niyang ito sa binata. Yes, isang malaking kahibangan ang hayaang mahulog ang puso niya sa taong una pa lang ay binalaan na siyang huwag umibig rito. Hello ma'am, how's your dinner? Tanong ng lumapit na babae na may nakalagay ng Jolene sa nameplate nito. Under her name is her position, manager. Well, ang sarap ng Caesar salad niyo at itong spicy buffalo wings. Ang sarap din. Nakangiting wika ni Margaret at totoo lahat ng sinabi niya. Ang View Restaurant ay isa sa mga sikat na restaurant sa kanilang lugar. Sulit ang bayad ng customer kahit medyo may kamahalan dahil masarap talaga ang mga pagkain dito. Plus, mababait ang mga trabahante dito. Hindi siya mahilig gumastos ng napakamahal lalo na sa pagkain, ngunit parang gusto niyang pagbigyan ang nagwawalang puso niya kanina. Kaya pala marami ring taong tumataba kapag nabobroken heart sila. Sa pagkain kasi nila dinadaan ang sakit na nararamdaman. Thank you ma'am, enjoy your food. Nakangiting paalam nito sa kanya. Kinain niya ang huling natirang salad saka uminom ng fresh orange juice. Pagkatapos ay inalabas niya ang kanyang cellphone sa bag. Nakailang tawag pala si Rafael sa kanya. Baka importante ang sasabihin. Medyo nagilty tuloy siya ng kaonte. Naisipan na naman niyang mag-install kay Rafael. Tiningnan niya ang Instagram nito. Araw-araw niyang ginagawa ang pag-check kaso wala itong bagong post. But not today. Dahil nag-post ito ng larawan kasama si Claire Salazar at isa pang babae at lalaki. Base sa suot ng mga ito ay may dinaluhan itong party. Pasimpleng nakaakbay pa ang kamay ni Rafael sa balikat ng aktres. Bakit parang pinipiga ang puso niya sa nakita? Totoo nga ang haka-haka tungkol sa dalawa. Magkakilala pala talaga ang dalawa. Biglang nawalan ng gana si Margaret. Buti na lang tapos na siyang kumain bago magtingin kundi masasayang lang in order niya. Tinawag ng dalaga ang waiter at hiningi ang bill. Pagkatapos magbayad ay umalis na rin siya. Sumakay siya sa taxi at nagpahatid sa condo. Mainit ang ulo niya kaya wala siyang pasensya na makipagsiksikan sa jeep. Pagkarating sa condo ay inihagis ang dalaga ang sling bag sa upuan at dumiretso ng higa. Pakiramdam niya na wala siya ng energy. Ganun pala talaga kapag puso na ang sasaktan. Nakakawala ng ganang mabuhay. Kainis! Pasigaw na sabi ni Margaret at halos magwala siya sa ibabaw ng kama nang bigla siyang natigilan. Bigla siyang nagpanik. Inalis agad ito ang suot na pantalon hanggang sa tuhod at sinunod ang panloob na kasuotan at natigilan siya sa nakita. No. Ang salitang namutawi sa labi niya. Isinuot niya uli ang panloob at tuluyan ng inilis ang maong na pantalon. Nilinis niya ang sarili at nagbihis ng damit pantulog ngunit naramdaman na muli niya ang pag-agos ng dugo. Napaupo siya sa upuan, para kasing nawalan siya ng lakas. Hindi niya mailarawan at maipaliwanag ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Paanong hindi siya nabuntis? Wala namang problema sa kanya at kay Rafael ayon sa doktor, ngunit bakit hindi pa rin siya nabuntis? Nararamdaman na naman niya ulit ang naramdaman ng mga babaeng gustong magkaanak ngunit hindi binayayaan. Pakiramdam niya ngayon ay isa siyang walang kagaling-galing dahil simpleng pagbubuntis ay hindi pa niya magawa. Nagkamali si Rafael sa pagpili sa kanya para bigyan ito ng anak. Paano na niya ngayon sasabihin dito na nag-fail na naman sila? Pakikita pa lang niya ang mukha ni Rafael na di-disappoint ay nasasaktan na siya.
Bakit ang mga babaeng ayaw mabuntis ay sila pa ang nabubuntis agad? Siya na handang mabuntis ay pinapahirapan? Naihilamos ni Margaret ang kanyang dalawang palad sa muka at napapikit. Mabigat na mabigat ang pakiramdam niya nang huminga siya sa kama at sinubukang matulog. Ngunit hanggang maghating gabi na lang ay hindi pa siya makatulog. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Rafael kapag sinabi niyang hindi siya buntis. Imagine, 2 beses na ang sinayang niya. At ang gastos ay alam niyang hindi basta-basta. 500,000 per round. And he spent 1 million already plus condo and food for her and still unsuccessful. What a waste of money and time. Siguro hahanap na lang ito ng iba. Paano niya mababayaran ng 80,000 piso na nagastos na niya mula sa down payment ito na 3 milyon? Nasa malalim na pag-iisip si Margaret nang biglang bumukas ang pintuan. Biglang kumubog ang puso niya. Wala siyang inaasahang bisita ng mga oras na yon. It's past midnight. At sino namang biglang papasok sa unit niya ng ganong oras? Magnanakaw? Si Rafael lang naman ang may alam kung paano buksan ang unit niya. Mas dumoble naman ang lakas ng kabog ng puso niya nang maaninag ang pumasok. Kahit dim ang light ay alam niyang bulto yun ni Rafael ang papalapit sa kanya. Hindi siya gumalaw. Pagkos nagkukunwari siyang tulog na. Stop pretending that you are sleeping, Margaret. May himig ng inis sa boses na Rafael kaya napilitan siyang ibukas sa mga mata at bumangon. Ano bang problema mo, Mr. Montemayor? Hindi porket pag-aari mo tong kondo na to, basta-basta ka nalang papasok. Hindi naman siya sumisigaw ngunit mahalata sa boses niya na hindi nagustuhan ang ginawa nito. This is my place. I paid you for the job and everything. So I do whatever I want, Miss Cruz. No hesitation. And no boundaries. Diretsyang sagot nito. Lasing na talaga ito dahil lumalabas na naman ang ugali nitong sobrang yabang at amoy alak ito. At medyo nalasing ang pagkatao niya. Dahil ba binabayaran lang siya ay wala na siyang karapatang magreklamo? No respect to her privacy or no respect to her at all? Biglang bumaba ang tingin niya sa sarili ng mga oras na yon. Thanks to Rafael who made me feel this way. Ang galing niya mandagdag ng sama ng loob. Nagsiselos na ba si Margaret kay Claire? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.